tahimik siyang pumasok sa silid-aralan, isang simpleng babae na nakasuot ng karaniwang abong kardigan. Nang hamunin siya ng kilalang propesor na lutasin ang isang nakakatakot na ekwasyon na puno ng mapanuring ngiti ang silid. Hindi nila alam, malapit na silang makasaksi ng isang makasaysayang sandali sa larangan ng matematika at ng pinakakaaya-ayang pagbabaliktad na naranasan ng universidad na ito. Nababalot ng kasabikan ang auditorium ng Texas State University habang papalapit si Professor Ricardo Aquino sa entablado. Kilala na ang kanyang reputasyon, isang henyo sa matematika, pinuno ng departamento, at bantog sa kanyang paghamak sa mga taong itinuturing niyang mas mababa ang katalinuhan. Walang nakapansin kay Anita Rodriguez nang umupo siya sa dulo ng likurang bahagi, inaayos ang kanyang abong kardigan sa ibabaw ng malinis na puting blusa. Sa edad na 37, kapansin-pansin siyang naiiba sa mas batang mga estudyanteng graduado, pero hindi siya dumating para makihalubilo, dumating siya para matuto. Ang simposium ngayong araw ay tatalakay sa Riemann hypothesis at ang papel nito sa pagpapaunlad ng quantum computing, inanunsyo ni Aquino. Ang kanyang boses ay nag-utos ng agarang atensyon. Sa kanyang maayos na ginupit na pilak na balbas at disenyadong bughaw na Amerikana, nag-uumapaw siya sa awtoridad habang sinusuri ang madla. Sandaling tumigil ang kanyang tingin kay Anita at ang kanyang mga labi ay bahagyang sumimangot sa dilantad na pagsangayon. Alam na ni Anita ang tinging iyon, ang mabilisang paghuhusga, ang tahimik na pagtanggi. Iyon din ang ekspresyong nakita niya 3 taon na ang nakalipas nang mag-apply siya bilang tagalinis sa universidad. Nagsimula ang simposium sa mga presentasyon ng mga kandidatong doktorado. Maingat na nag-notes si Anita, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang nagaganap ang masiglang diskusyon tungkol sa mga konsepto ng matematika. Nang buksan ang entablado para sa mga tanong, hindi niya tinaas ang kanyang kamay. Itinuro na sa kanya ng karanasan na ang mga katulad niya ay hindi inaasahang magsalita sa ganitong mga silid. Sa oras ng pahinga, narinig niya ang pag-uusap ng 2 estudyante malapit sa kanya. Sino yung janitor na nagno-notes? Bulong ng isa. Tumawa ang isa pa, baka nandito lang yan para kumuha ng continuing education credits. At sa mas mahina pang tinig, ayaw ni Aquino kapag may outsider na dumadalo. Mas mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kwaderno pero pinanatiling kalmado ang mukha. Wala silang ideya na ang matematika ang tahimik niyang kasama mula pagkabata o na tinuruan niya ang sarili ng advanced calculus sa pagitan ng mga late night shift habang mag-isang pinapalaki ang anak. Hindi nila nakikita kung paano sumasayaw ang mga numero sa kanyang isipan tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nang magpatuloy ang simposium, ipinakilala ni Profesor Aquino ang kanyang kontrobersyal na solusyon sa isang hindi pa nalulutas na problemang matematika. Maayos at tiwala ang kanyang paliwanag, pero agad na nakita ni Anita ang isang banayad na depekto. Ilang gabi na siyang nagpupuyat para lamang pag-aralan ang eksaktong ekwasyong ito. May mga tanong ba? Tanong ni Aquino na ang tono ay halatang umaasang walang sasagot. Sandaling nanahimik ang silid hanggang halos hindi namamalayan, itinaas ni Anita ang kanyang kamay. Nang itinaas niya ang braso, agad niya itong pinagsisihan. Lahat ng ulo sa silid ay lumingon. Tumaas ang kilay ni Aquino sa nakakalokong pagtataka. Opo, ma'am, wika niya, ang boses ay puno ng pangungutya. Naguguluhan lang po ako sa transformation ng variable sa ika-4 na hakbang. Mahinang wika ni Anita, mas mahina kaysa inaasahan niya. Hindi po ba magdudulot iyon ng inconsistencies sa boundary conditions? Bumagsak ang katahimikan sa silid. Nagpalitan ng hindi mapakaling tingin ang ilang estudyante. Dumilim ang ekspresyon ni Aquino. Ang pangalan mo? Tanong niya.
Anita Rodriguez, sagot niya. At anong departamento? Singhal niya. Nag-atubili si Anita. Facilities Management. Kumalat ang bulungan sa audience. Mula sa pagkabigla, nagbago ang mukha ni Aquino tungo sa mapanuksong ngiti. Facilities Management. Dahan-dahan niyang inulit. Ninanamnam ang mga salita. Kawili-wili at iniisip mong may nakita kang problema sa solusyon ko? Uminit ang pisngi ni Anita. Hindi naman po talaga error, baka po komplikasyon na pwedeng tama na. Putol ni Aquino sa kanya. Sa halip na questionin ang itinatag na teoryang matematika, marahil mas mabuti pang pagtuunan mo ng pansin ang mas praktikal na bagay. May tatlo ang tumawa. Lalong uminit ang mukha ni Anita habang dahan-dahan siyang naupo. Nananalangin na sana'y hindi na siya nagsalita. Ang hindi alam ng sinuman sa silid na iyon ay ang munting sandaling iyon nang hiya ang mag-uudyok sa isang bagay na pambihira. Ngunit hindi pa tapos si Professor Aquino. Naramdaman niya ang pagkakataong gawing halimbawa si Anita dahil mukhang kampante ang ating bisita mula sa Facilities Management sa kanyang kaalaman sa matematika. Aniya, dahan-dahang inaayos ang kanyang kurbata. Marahil nais niyang ipakita ang kanyang galing. Ipinaturo niya ang pisara. Pakiusap, Miss Rodriguez, lumapit ka. Nanlamig si Anita, sigaw ng kanyang instinct na tumanggi, lumayo. Pero may mas malakas, marahil ito'y pride o ang pagod na dulot ng paulit-ulit na pagiging minamaliit na nagtulak sa kanyang tumayo. Habang naglalakad siya patungo sa harap, tila walang katapusan ang daan. Umaling-aungaw ang kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy habang sinusundan siya ng mga bulong. Kinuha niya ang chalk mula sa nakaabot na kamay ni Aquino, iniiwas ang tingin. Simple lang tayo. Malakas na pahayag ni Aquino, sapat para marinig ng lahat. Puno ng pangungutya ang salitang simple. Lumingon siya at isinulat ang isang komplikadong differential equation sa pisara. Agad itong nakilala ni Anita. Isa itong advanced problem mula sa multivariable calculus. Mahirap, oo, pero hindi imposible para sa isang may sapat na kaalaman. Ang tunay na hamon ay hindi ang paglutas ng ekwasyon, kundi ang publikong kahihiyan na nakabalot dito. Maglaan ka ng oras, sabi ni Aquino, na ang huwad na kabaitan ay bahagyang nagtatago ng paghamak. Sabik kaming makinabang sa iba't ibang perspektibo. Muli, nagkaroon ng pagtawa sa paligid. Bahagyang nanginig ang kamay ni Anita habang nakatitig sa pisara. Sa likuran niya may bumulong, ang hirap panoorin to. Sa unahang hilera, si Dr. Isabela Perez, isang visiting professor mula sa MIT, ay tahimik na nanood. Ang kanyang noo ay nakakunot sa hindi pagsang-ayon sa asal ni Aquino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Anita na may tahimik na paghanga. Malalim na huminga si Anita. Dahan-dahang inayos ng mga komplikadong numero at simbolo sa pisara ang kanilang sarili sa kanyang isipan. Bumubuo ng mga pattern na pamilyar sa kanya mula pagkabata. Kahit na hindi siya nakapag-aral ng lampas sa community college, ang matematika ay palaging naging kanyang ligtas na kanlungan sa mahahabang gabi matapos siyang iwan ng asawa, pagkatapos niyang ihatid ang anak sa higaan, at sa mga tahimik na sandali habang naglilinis ng mga banyo at nagmamap ng mga sahig. Itinaas niya ang chalk at gumawa ng unang marka. Marahil ay dapat nating pasimplihin. Nagsimula si Aquino na imungkahi, ngunit naputol ang kanyang sinabi nang mapansin niyang nagsusulat si Anita ng may tiyak na kumpiyansa. Bumagsak ang katahimikan sa buong silid habang maingat na tinatrabaho ni Anita ang ekwasyon, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Unti-unting nawala ang kanyang kaba, napalitan ng kalmadong pagtuon habang sumasabay siya sa pamilyar na ritmo ng matematika. Hindi na niya nararamdaman na nasa isang mapanghusgang silid-aralan siya.
Sa kanyang isipan, pumasok siya sa isang mundo kung saan ang mga numero ay nagsasalita ng wikang malalim niyang nauunawaan. Lumipas ang 2 minuto na walang bumubulabog. Ibinaba ni Anita ang chalk at umatras mula sa pisara. Senyalis na siya ay tapos na. Nakatingin si Aquino sa solusyon. Ang kanyang mapanuring ekspresyon ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Maingat niyang sinuri ang gawa ni Anita, naghahanap ng pagkakamali, ngunit wala siyang makita. Hindi lamang tama ang kanyang solusyon, mayroon itong hindi inaasahang kagandahan sa pagiging simple nito. Iyan ay tama. Aminado ni Aquino ng ayaw, bagamat idinugtong niya ng matigas. Ngunit kahit sino mang may batayang pagsasanay sa calculus ay makakayanan iyon. Tumaas ang kilay ni Dr. Perez na nakaupo sa unahan at nagpalitan ng tingin sa isang kasamahan. Ngunit hindi pa handang sumuko si Aquino. Nang walang imik, binura niya ang pisara. Subukan natin ang mas advanced, anunsyo niya, mas matalim ang boses. Isang bagay mula sa aking pinakabagong pananaliksik. Isinulat niya ang bagong ekwasyon, hindi ito pamilyar kay Anita. Hindi ito bahagi ng karaniwang kurso. Ito ay mataas na antas ng teoretikal na matematika, ang klase ng problemang inilalathala sa eksklusibong akademikong journal. Ang problemang ito ay may kaugnayan sa quantum computing encryption, ipinaliwanag ni Aquino sa madla, bagamat ang kanyang tingin ay nakatutok kay Anita. Siyempre kung mas gugustuhin mong bumalik sa iyong upuan, maiintindihan ko. Nakasabit sa hangin ang hamon, parang isang bukas na pagtaya. Naghintay ang audience, inaasahan ang kanyang pag-atras. Ngunit sa halip, lumapit si Anita at muling kinuha ang chalk. Maingat niyang pinag-aralan ang ekwasyon, bahagyang naglaho ang naunang kumpiyansa. Iba ito, mas abstract, mas komplikado, puno ng mga simbolo at notasyong hindi pa niya nasasalubong sa kanyang sariling pag-aaral. Sandaling pumasok ang pagdududa, marahil ay lumampas na siya. Marahil ay tama si Aquino, baka hindi talaga siya nababagay dito. Lalong bumigat ang katahimikan sa silid sa bawat segundong lumilipas. Ang ilang estudyante ay yumuko pasulong, matamang nanonood. Ang ilan ay may awa, ang iba'y may tahimik na pag-amuse. Binulabog ni Aquino ang katahimikan, gaya ng inaasahan. Wika niya, lumalapit sa pisara, inaabot ang chalk. Siguro dapat tayong magpatuloy. Teka, mahina ngunit matatag na sabi ni Anita, hawak pa rin ang chalk. May nagbago, isang maliit na pagkaunawa, isang sulyap ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Sumagi sa kanyang isip ang isang artikulong nabasa niya noong nakaraang buwan sa library habang lunch break na tumatalakay sa bagong lapit sa quantum encryption math. Dahan-dahan siyang nagsimulang magsulat, may pag-aatubili sa una ngunit bumilis habang bumabalik ang tiwala. Unti-unting nagbago ang atmosfera sa silid, nagkatinginan ang mga estudyante, litong-lito. Ang pangungutya sa mukha ni Aquino ay napalitan ng nagbabantay na titig habang pinapanood niya si Anita na tinatahak ang komplikadong problema. Yumuko si Dr. Perez, lumalaki ang mga mata sa interes habang sinusundan ang progreso ni Anita. Hindi lang basta nilulutas ni Anita ang ekwasyon, iba ang kanyang pamamaraan, sumusunod sa isang hindi pangkaraniwang daan na nagpapakita ng kamanghamanghang talino. Sa kalagitnaan, huminto si Anita, nakakunot ang noo sa pisara. May naabot siyang hadlang. Ang ekwasyon ay tila nagsasara, humahantong sa isang dead end. Kumurba ang labi ni Aquino sa isang kampanteng ngiti. Isang marangal na pagsubok, sabi niya, muling lumalapit para kunin ang chalk. Ngunit hindi binitiwan ni Anita ang chalk. Sa halip, nanatiling nakatingin sa pisara, mabilis na nag-iisip ang kanyang isipan. Naglaho ang mundo sa paligid niya habang lubos siyang nakatuon sa hamon sa harap niya.
At pagkatapos, parang isang pintuang binuksan, nakita niya ito, isang malinaw na daan pasulong, isang tusong transformation na nagpapasimple sa buong problema. Gumalaw muli ang kanyang kamay, nagsusulat ng may muling paglinaw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang gasgas ng chalk sa pisara. Nang inilapat niya ang kanyang transformation, isang alon ng mga halatang paghinga ang bumalot mula sa unahan kung saan nakaupo ang mga senior na propesor. Yumuko si Dr. Perez sa kanyang kasamahan at bumulong ng kung anong bagay na nagudyok ng mabilis na gulat na tango. Nangitim ang mukha ni Aquino, hindi na mapanlibak ang kanyang tingin, kundi tensyonado, maging alarmado. Ang ginagawa ni Anita ay hindi lamang kahanga-hanga, ito'y hindi inaasahan, isang bagay na wala ni isa sa silid ang nag-akala na magmumula sa isang taong walang formal na kredensyal. Hindi yan ang standard method, matalas na sabi ni Aquino. Tumataas ang boses. Ngunit hindi sumagot si Anita. Hindi niya kaya. Lubos siyang nakalublob, nawala sa mundo, lumulutang sa pamilyar na agos ng pag-iisip sa matematika. Hindi niya lang nilulutas ang problema ni Aquino, pinapino niya ito, nadidiskubre ang mga shortcut at insight na ni si Aquino ay hindi napansin. Nang malapit na siya sa huling hakbang, lubusang nagbago ang atmosfera sa silid. Ang mga estudyanteng tumatawa kanina ay ngayon tahimik na nanonood. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbabago tungo sa paggalang at pagkamausisa. Ang mga propesor sa harapan ay yumuko pasulong, nagbubulungan ng apurado sa isa't isa. Maging si Aquino ay tila nahahati, nasusukol sa pagitan ng kanyang pangangailangan na protektahan ang kanyang autoridad at nang di mapasusubali ang talino na nabubunyag sa pisara. Habang inaabot ni Anita ang huling bahagi ng solusyon, biglang lumapit si Aquino, sinusuri ang kanyang gawa. Tinahak ng kanyang daliri ang isang partikular na transformation na ginamit ni Anita. Ang simplipikasyong ito ani Aquino, ang kanyang boses ay mahigpit, puno ng pinipigilang damdamin. Saan mo ito natutunan? Sa kauna-unahang pagkakataon, hinarap ni Anita ang kanyang tingin. Hindi ko ito natutunan, kalmado niyang tugon. Parang nakita ko lang. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang tahimik na pagtutunggali, ang kilalang propesor at ang isang manggagawa sa maintenance, magkasamang nakatayo sa harap ng isang ekwasyon na, sa sandaling iyon, nagbuklod sa kanilang mga mundo sa paraang hindi nila inaasahan. Bago pa makasagot si Aquino, tumayo si Dr. Perez mula sa kanyang upuan. Nag-echo ang kanyang tinig sa buong bulwagan. Iyan ang Liu Takahashi method. Nagulat ang buong silid. Pero ang technique na iyan ay na-publish lang nung nakaraang buwan sa International Journal of Quantum Mathematics. Nakatingin siya kay Anita, ang kanyang ekspresyon ay matalim, puno ng pag-uusisa. Paano mo ito malalaman? Nakasabit ang tanong sa hangin mabigat habang ang bawat pares ng mata ay nakatuon kay Anita. Nakatitig siya sa chalk sa kanyang kamay. Biglang naging malinaw ang kahalagahan ng sandaling kinakaharap niya, isang sangandaan na kanyang iniiwasan sa mahabang panahon. Sa napakatagal na panahon, itinago niya ang kaloobang ito, naniniwalang walang maniniwala na ang isang solong ina na nagtatrabaho bilang janitress ay maaring makaunawa ng advanced mathematics. Nanatili siyang nasa likuran, tahimik na nag-aaral, inaalagaan ang kanyang hilig na parang isang marupok na lihim. Pero ngayon, habang pinapanood siya ng buong lecture hall, kailangan niyang magpasya, umatras at manatiling nakatago o lumabas at angkinin ang matagal ng kanya. Hindi ko alam na may pangalan ito, sabi niya sa wakas. Mas matatag, mas matibay ang boses. Hindi pa ako nakapag-aral lampas sa community college. Imposible, sambit ni Aquino, pero nawawala na ang kanyang dating kumpiyansa.
Ang antas ng matematikang ito ay nangangailangan ng taon ng advanced na edukasyon. Lumapit si Dr. Perez sa pisara, maingat na sinusuri ang gawa. At gayon paman, narito ito, perpektong nagawa. Humarap siya muli kay Anita, ang kanyang mga matay puno ng paghahanap. Paano? Malalim na huminga si Anita habang naramdaman niya ang bigat ng buong silid, at sa sandaling iyon naisip niya si Lily, ang kanyang anak, na kumuha ng dagdag na shift para makaipon para sa kolehiyo, na nakakita kung paano siya palaging nagtatago para hindi mapansin. Palaging may saysay ang math para sa akin, simpleng sagot ni Anita. Kapag nakikita ko ang mga ekwasyon, nakikita ko ang koneksyon, mga pattern, ipinapakita ng mga sagot ang sarili nila kapag patuloy kang tumitingin. Isang estudyante mula sa ikatlong hilera ang nagtanong, puno ng pagkalito. Pero, nagtatrabaho ka sa maintenance. Bakit hindi ka? Dahil ganyan ang buhay, putol ni Anita, ang boses ay nagkaroon ng tahimik na determinasyon. Maaga akong nagkaanak. Iniwan kami ng ama niya. Kailangan ko ng matatag na trabaho, ng health insurance. Ito, itinuro niya ang pisara. Hindi ito nagbabayad ng renta o ng doktor ng anak ko. Bumagsak ang katahimikan sa audience. Ang bigat ng kanyang realidad ay dumapo sa akademikong espasyo. Kung gayon, bakit ka dumating dito ngayon? Tanong ni Aquino, ngayon ay puno na ng tunay na pag-uusisa na nawala ang kayabangan. Matatag siyang tumingin kay Aquino. Dahil mahal ko ang math, dahil hindi natatapos ang pagkatuto kahit pa komplikado ang buhay. Pakiramdam niya ay mas mabigat ang tiyok sa kanyang kamay habang muling humarap sa hindi pa tapos na ekwasyon. Naghihintay ito sa kanya, isang pagpiling naghihintay gawin. Maaari na siyang tumigil dito, bumalik sa kanyang upuan, bumalik sa pamilyar na buhay. O maaari niyang tapusin ang sinimulan at ipakita ang isipan na matagal niyang itinago. Muling itinaas ni Anita ang chalk at hinarap ang pisara, hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Tatapusin ko ito, bulong niya, hindi para sa madla, kundi para sa sarili. At sa mga tahimik na salitang iyon, si Anita Rodriguez ay lumakad tungo sa kanyang kapangyarihan, handang ipakita sa mga elitistang iskolar kung ano ang kaya ng isang babae mula sa facilities management. Bumagsak ang matinding katahimikan habang hinarap niya ang pisara, nakahanda ang chalk. Napakalalim ng katahimikan na ang mahinang gasgas ng chalk sa pisara ay parang kulog. Luminaw ang kanyang isipan habang muling pumasok sa dalisay na mundo ng matematika, isang mundo kung saan walang halaga ang degree o pamagat, kung saan ang katotohanan ay pag-aari ng sinumang makakahanap nito. Kumilos ang kanyang kamay ng may tiyak na kumpiyansa, nilulutas ang bawat hakbang ng may eleganteng kasanayan. Nang dumating siya sa isang masalimuot na bahagi, tumigil siya, bahagyang tumagilid ang ulo, at pagkatapos ay gumawa ng isang di inaasahang substitution na nagpasimple sa ekwasyon sa napakagandang paraan. Napahingal si Dr. Perez. Inakolaps niya ang quantum variance gamit ang dimensional analysis. Mahinang bulong niya sa kanyang kasama. Hindi ko pa nakita ang ganitong lapit dati. Nanatiling matikas si Aquino, hindi mabasa ang ekspresyon habang unti-unting lumalantad ang solusyon ni Anita. Ngunit hindi lang ito tama. Ito'y makabago, elegante, ang uri ng insight na lumalagpas sa kalkulasyon at tumatama sa henyo. Nang iguhit niya ang kahon sa huling sagot at umatras, walang ni isang nagsalita. Kumislap ang natapos na solusyon sa pisara na parang revelasyon. Hindi lang niya nilutas ang hamon ni Aquino, pinaganda pa niya ito, natuklasan ang mga paraan na wala pang naipapublish. Si Dr. Perez ang unang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya, ang mga matay ng laki sa paghanga. Ito'y pambihira, wika niya, humarap sa pisara.
Pinagsama-sama mo ang tatlong hakbang sa isang transformation. Humarap siya sa madla. Hindi lang ito tama, ito'y brilliant. Kumalat ang bulungan sa audience. Ang mga estudyanteng tumatawa kanina ay ngayon ay nakatingin kay Anita na may pagkamangha. Ilang propesor ang palihim na naglabas ng kanilang mga cellphone, kumukuha ng larawan ng kanyang gawa. Naglinis ng lalamunan si Aquino, nilulunok ang kanyang pride. Bagaman hindi conventional, sa palagay ko ang lapit ay may merito, mahinang amin niya. Merito? Hamon ni Dr. Perez tinaas ang kilay kay Aquino. Ricardo, ito'y maaaring magpausad sa larangan ng quantum encryption. Ang lapit na ito, wika ni Aquino ng dahan-dahan, ang boses ay mahigpit na puno ng damdamin. Saan mo nga ba natutunan ito? Tahimik na nakatayo si Anita, ang alikabok ng chalk ay kumakapit sa kanyang mga daliri. Pakiramdam niya ay parang malayo siya sa lumalakas na kaguluhan sa paligid. Hindi tungkol sa pagpapatunay na mali ang iba ang sandaling ito. Nilapitan niya lang ang problema sa tanging paraang alam niya sa pamamagitan ng paglutas nito. Miss Rodriguez, wika ni Dr. Perez lumingon sa kanya ng buong atensyon. May naitala ka bang iba pang mga gawaing matematika mo? Nag-atubili si Anita. Meron po mga kwaderno, sagot niya. Mga bagay na ginagawa ko tuwing hindi ako makatulog sa gabi. Mga kwaderno? Ulit ni Aquino na sa wakas ay nahigitan na ng kuryosidad ang kanyang pride. Anong uri ng matematika ang ginagawa mo? Iba-ibang paksa, sabi ni Anita, biglang nakakaramdam muli ng hiya. Karamihan tungkol sa number theory at kaunting mga eksperimento sa prime factorization algorithms. Nagkatinginan si Dr. Perez at Aquino parehong nagulat. Hindi basta-basta ang prime factorization. Ito ay nasa sentro ng cryptography, isa sa pinaka-advanced na larangan ng applied mathematics. Gusto kong makita ang mga kwedernong iyon, wika ni Dr. Perez. Ang tono ay hindi nag-iiwan ng pagdududa. Biglang tumayo ang isang estudyante sa unahan. Iyon ang pinakakamangha-manghang bagay na nakita ko. Sigaw niya, binasag ang tensyon habang nagsimulang pumalakpak. Mabilis na sumabay ang iba, lumakas ang palakpakan hanggang mapuno ang buong lecture hall. Namula ang pisngi ni Anita, hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa isang tahimik, di pamilyar na pagmamalaki. Hindi niya hinanap ang pagkilala, hindi niya inasahang palakpakan, pero sa sandaling iyon, hindi niya ito tinanggihan. Habang nagpapatuloy ang palakpakan, nagtagpo ang kanyang tingin at ng isang batang babaeng nakaupo sa likuran, isang estudyanteng matamang nanonood mula simula. Tumango ang babae sa kanya, may matang kumikislap sa labis na paggalang. Parang nakasaksi siya ng isang bagay na nagbago ng pananaw. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Anita na hindi ito basta tungkol sa paglutas ng isang problema sa matematika. Sa unang pagkakataon sa kanyang adult life, naging visible siya, tunay na nakita. Ang kanyang kaalaman, katalinuhan at potensyal ay sa wakas ay lumabas mula sa tahimik na anino patungo sa liwanag. Kahit natapos na ang opisyal na simposium, natiling puno ang lecture hall. Napaligiran si Anita ng mga propesor at graduate student na sabik magtanong, gustong maintindihan kung paano gumagana ang kanyang isipan. Nanatiling malapit si Dr. Perez, parang isang kaalyado na nagpoprotekta sa isang mahalagang yaman. Ang intuitive na pagkaunawa mo sa multidimensional analysis ay pambihira, wika ng isang propesor na eksperto sa quantum computing. Nais mo bang magpatuloy sa formal na pag-aaral? Ngumiti si Anita may halong pangungulila. Pinangarap ko? Oo, pero kayang bayaran? Ibang usapan niyon. Sa kabilang bahagi ng silid, abala si Professor Aquino sa animated na pag-uusap kasama ang Department Dean. Paminsan-minsang tinuturo si Anita. Ang dati niyang pangungutya ay lumambot.
napalitan ng mas komplikadong ekspresyon, isang halo ng ayaw amining paghanga at profesional na pag-iingat. Dahan-dahang hinawakan ni Dr. Perez ang braso ni Anita. "Kailangan nating pag-usapan ang iyong kinabukasan," mahinahong sabi niya. "May fellowship programs ang MIT para sa mga pambihirang kaso tulad mo." Nanlaki ang mata ni Anita. "MIT? Ako? Bihira ang talentong katulad mo," seryosong wika ni Dr. Perez. "Isang trahedya kung hayaan itong masayang." Nagbukas ang daan habang lumapit si Aquino, ang ekspresyon ay hindi mabasa, bahagyang nanginginig ang kanyang pilak na balbas. "Miss Rodriguez," formal niyang wika, "nais ng departamento na ripasuhin ang iyong mga kwaderno kung papayag ka. Maaaring may mga oportunidad tayong mapag-usapan." Maingat ang bawat salita niya, puno ng pag-iingat. Hindi ito ganap na paghingi ng tawad, pero mula kay Aquino, ito na ang pinakamalapit na aasahan. Tumango si Anita. "Dadalin ko bukas." "Ako mismo ang magre-repaso," mabilis na dagdag ni Dr. Perez. Matalim ang tingin kay Aquino na bahagyang kumunot ang panga. Habang unti-unting nag-alisan ang mga tao, inipon ni Anita ang kanyang gamit. Nag-vibrate ang kanyang cellphone, 5 missed calls mula sa babysitter. Ang realidad, humihila pabalik sa kanya, paalala ng araw-araw na responsibilidad na palaging humubog sa kanyang landas. Habang naglalakad papalabas, pinigilan siya ng isang batang babae. "Miss Rodriguez?" tanong ng estudyante, bahagyang kinakabahan. "Nag-aaral po ako ng engineering at gusto ko lang pong magpasalamat." "Para saan?" mahinang tanong ni Anita. "Dahil pinatunayan niyo po na hindi nakabatay sa pinagmulan ang kaalamang kaya mong maabot." Kumikinang ang mata ng estudyante. "Ako po, first generation college student, madalas din akong hinuhusgahan." May mainit na damdaming bumalot sa dibdib ni Anita. Hindi niya naisip kung paano makakapagbigay inspirasyon ang kanyang paglalakbay sa iba. Sa labas, ang simoy ng gabi ay tila puno ng posibilidad. Malalim siyang huminga, iniisip ang mga kwedernong naghihintay sa bahay, puno ng taon ng tahimik, mag-isa niyang pagtuklas. Bukas, mababasa ang mga pahinang yon ng ilan sa mga nangungunang isipan sa matematika ng bansa. Nakakatakot, nakaka-excite. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pinayagan ni Anita ang kanyang sariling mangarap ng ibang kinabukasan, isang kinabukasan kung saan ang kanyang kaisipan, hindi ang kanyang uniforme, ang magtatakda kung sino siya. 6 na buwan nang lumipas, si Anita Rodriguez ay nakatayo sa harap ng ibang classroom. Mas maliit, puno ng mga masisigasig na undergraduate na nakatingin habang ipinapaliwanag niya ang isang komplikadong teorya. Nakataas ang manggas ng kanyang abong kardigan habang tiwala siyang nagsusulat sa whiteboard. Hindi na nag-aalangan, hindi na humihingi ng paumanhin sa pagkuha ng espasyo. Nagbago ang buhay ni Anita sa isang napakabilis na paraan matapos ang di malilimutang simposyum na iyon. Dahil sa mabilis na pagkilos ni Dr. Perez, nabigyan si Anita ng isang emergency fellowship. Dahil ang talento tulad niya ay hindi maaaring maghintay sa mabagal na pag-ikot ng tradisyonal na akademya. Sa loob lamang ng ilang buwan, 2 sa kanyang teoretikal na kontribusyon ay nailathala na sa mga kilalang journal kung saan si Anita ay nakalista bilang pangunahing may akda. Maging si Profesor Aquino ay kalaunan ay napaniwala bagaman inabot ng panahon at ilang mainit na pagdedebate sa mga pagpupulong ng departamento kung saan na-overrule ang kanyang mga pagtutol. Ngayon, bagaman may halong pagkainip, kinikilala na niya ang mga insight ni Anita, lalo na't ang makabago niyang gawain sa quantum encryption ay nagsimulang magdulot ng interes mula sa mga pangunahing research institution sa buong bansa. Ngunit ang pinakamalalim na pagbabagong naganap ay hindi sa labas, kundi sa loob ni Anita mismo. Hindi na niya pinapaliit ang kanyang liwanag o itinatago ang kanyang talino.
Nagsasalita na siya ng may kumpiyansa tungkol sa kanyang mga gawa. Alam na ang kanyang halaga ay hindi nagmumula sa formal na titulo o degree, kundi mula sa di matatanggihang lakas ng kanyang isipan. Ang kanyang anak na si Lily ay lumipat na rin sa universidad na may buong scholarship. Na-inspire ng paglalakbay ng kanyang ina, pursigido rin siyang tuparin ang sariling mga pangarap, tumatangging magpaikli o humingi ng paumanhin para sa kanyang mga ambisyon. Habang tinatapos ni Anita ang kanyang lektura, isang estudyante ang mahina ngunit matapang na nagtaas ng kamay. Isang batang babae na may pag-aatubili sa mga mata, ngunit may determinasyon sa boses. Tinawag siya ni Anita agad na naaalala kung paano ang pakiramdam ng maging di nakikita sa isang silid na tulad nito. "Huwag kayong matakot magtaas ng kamay," wika ni Anita sa kanyang mga estudyante, ang boses ay mainit at tiyak. Maaaring ang tanong na kinatatakutan mong itanong ang siya mismong magpapabago sa lahat. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nakikinig. Kung ang kwento ni Anita mula sa pagiging di pinapansin tungo sa pagiging pambihira ay nakatouch sa iyong puso, tandaan, kadalasan, ang katalinuhan ay nakatago sa hindi inaasahang mga lugar, nakabaon sa mga sitwasyon, hindi dahil kulang sa kakayahan, kundi dahil wala pang kumakatok na oportunidad. Sino sa buhay mo ang maaaring hindi mo nabibigyan ng sapat na pagkilala? Ikwento mo sa amin ang iyong mga kwento ng mga tagong talento, di nakikitang lakas at tahimik na henyo. Sabihin mo kung saan ka nanonood ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang kwento ng pagkilala at pagbabagong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento, kung saan ang karaniwang tao ay nagpapakita ng pambihirang lakas. Dahil minsan, ang pinakadakilang isipan ay hindi matatagpuan na nakaupo sa mga silid-aralan, kundi naglilinis ng mga ito. I-like, i-share at sumali sa aming lumalaking komunidad ng mga tagapagkwento habang pinaparangalan natin ang mga di pinapansing bayani sa ating paligid.